Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Loren. At gusto ko lang ding ibahagi sa inyo itong naging kwento sa akin ng aking lola. Tawagin po nating Remedios. Nangyayari po ito sa anak ng kanyang kaibigan na tawagin nating Luciana. Sa mga panahong ito ay nakatira sila sa Misamis Oriental. Ayon kay Lola Remedios, matagal na rin daw silang magkaibigan ni Luciana. Simula kasi nang lumipat yung pamilya ng babae, si Lola yung naging kauna-unahang kaibigan nito. Bukod kasi sa malapit yung bahay ni na Lola sa bahay ni Luciana, maraming bagay rin yung nagkakasundo yung dalawa, kaya't naging malapit din yung loob nila sa isa't isa. Meron na raw noong anak si Luciana, at ito nga yung tanging kasama nito sa bahay. Sa pagkakatanda ni Lola, ay nasa 6 na taong gulang yung edad ng anak ng kanyang kaibigan. Hindi naman nagtanong noon si Lola tungkol sa ama ng bata, gayong ayaw niya ring panghimasukan yung buhay ng kanyang kaibigan. Dalaga pa ng mga panahong yon si Lola, kaya't napalapit rin daw yung kanyang loob sa anak ni Luciana. Halos kapag wala si Luciana dahil may pinupuntahan daw ito, ay naiiwan nga yung anak nito kay Lola. Kapag ganoon, niyayaya na lamang niya itong mamasyal hanggang sa makauwi na nga yung kanyang kaibigan. Sa paglipas nga noon ng mga buwan, wala namang kakaibang napapansin yung lola ko kay Luciana. Minsan nga ay nagkukwento na sa kanya yung kanyang kaibigan tungkol sa ama ng bata. Ayon nga kay Luciana, ay iniwan nila yung ama ng kanyang anak dahil nagkaroon nga sila ng problema. Nakinig na lamang noon si Lola sa kwento nito. Ngunit napansin din ni Lola na maingat sa pagkukwento yung kanyang kaibigan. Hindi na rin nagtanong pa noon si Lola gayong ayaw rin niyang isipin ng babae na talagang gusto niyang malaman yung mga detalye sa buhay nito. Sa kadahilan ng madalas nga na nakakasama noon ni Lola yung bata, nang lumaon ay meron siyang napansin rito. Noong una, inakala lang ni Lola na normal pa yon, kaya't hindi lang din muna niya pinagtuunan ng pansin. Hanggang lumipas pa nga yung mga araw at lalo pang nadagdagan yung mga bagay na napupuna nito sa anak ng kanyang kaibigan. Una daw kasi, ayon kay Lola, ay nakita nga niyang may mga pasa yung bata. Ngunit hindi pa raw ganoon karami at kapansin-pansin. Hanggang mapansin ni Lola na parang nadadagdagan yung mga pasa ng bata sa kanyang katawan. Kaya't hindi na nga nakapagpigil ng kanyang sarili si Lola. Tinanong na nga nito si Luciana kung ano nga bang nangyayari sa bata at bakit napakarami nitong pasa. Wala raw matinong naging tugon sa kanya si Luciana. Maging ito raw kasi hindi alam kung ano nga bang nangyayari sa kanyang anak. Dahil na rin sa hindi mapaliwanag na pagkakaroon ng mga pasa ng bata sa kanyang buong katawan, nagsuhestyon na lamang noon si Lola. Nadalhin nga sa albularyo yung bata upang mapatignan. Noong una ay tumanggi pa si Luciana dahil ayon dito ay hindi naman daw matamlay yung bata, kaya't wala siyang dapat ipag-alala. Pero noong lumaon pa at habang tumatagal ay napapansin na nga nilang nangangayayat yung bata, nagpasya na rin si Luciana na ipatingin sa albularyo yung kanyang anak. Sinamahan naman siya noon ni Lola at nagpunta nga sila sa bahay ng albularyo na malapit lang din sa kanila. Nasa kabilang baryo lang din yung naturang albularyo na pinuntahan nila, kaya't hindi na nga sila mapapalayo pa ng biyahe. Nang makarating nga raw sila sa bahay ng albularyo, agad naman silang inasikaso nito. Tinawas nga niya yung bata at nang matapos siya sa kanyang ginagawa, kinausap kaagad niya sina Lola at Luciana. Sinabi nga nito kung ano nga bang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pasa yung buong katawan ng bata. Matapos sabihin ng albularyo sa kanila yung tungkol doon, nanlumo si Luciana gayong hindi nga niya akalaing ganoon na pala yung nangyayari sa kanyang anak. Napag-alaman nga kasi nila mula sa albularyo na may isang matandang babae raw yung nagbibigay ng ganoong karamdaman sa bata. Hindi nga makapaniwala sina Lola at Luciana sa mga narinig nila sa albularyo. Lalo na nga nang sabihin itong hindi raw kulam
o kung anumang ritual na pamamaraan yung ginawa ng matandang nagpaparusa sa bata. Noong tanungin naman nila yung manggagamot kung ano nga ba yung ibig nitong sabihin, ay nagsuwestyon na lamang daw itong bantayan yung bata lalo na tuwing gabi. Dahil mukhang yun daw yung oras na pag-atake sa anak ni Luciana. Nagtaka pa sila noon, ngunit ginawa lang din nila yung sinabi ng manggagamot. Bago nga matulog si Luciana, binabantayan na lamang daw niya yung bata. Meron din daw siyang naririnig na mga ingay kung minsan. Ngunit bigla ring nawawala lalo na kapag sinunod nga niya yung sinasabi ng manggagamot na lagyan ng asin at bawang yung higaan ng kanyang anak. Noong una ay tila naguguluhan nga si Luciana kung ano nga bang nangyayari sa kanyang anak. Pero nang lumaon, ay nadiskubre na nga niya yung totoong dahilan kung bakit nagkakaganon yung kanyang anak. Isang gabi raw kasi noon, hindi raw makatulog si Luciana dahil maliban sa binabantayan niya yung kanyang anak, ramdam din daw niyang parang napakalinsangan ng paligid. Dahil nga roon, pakiramdam niya ay napaka-irritable nga nito ng mga sandaling yon. Nagpasya na lamang si Luciana noon na iwan yung kanyang anak upang tumungo sa kanilang kusina at kumuha ng mainom. Bago ko pala makalimutan, may silong yung bahay nila Luciana at nasa sahig lang din sila, natutulog at nilalagyan lamang nila ng banig. Yun nga po, pagkabalik ni Luciana sa may tabi ng kanyang anak, nakita niyang tila nakakunot yung noon nito. Bahagya rin daw itong napapaungol, kaya't ganoon na lang din yung pag-aalala niya sa kanyang anak. Habang pinagmamasdan nga ni Luciana yung kanyang anak, ay meron siyang napansing gumagalaw sa may bandang leeg ng bata. Noong una ay akala niya ay wala lamang ito, ngunit biglang lumakas yung ungol ng kanyang anak at kinutuban na nga siya ng hindi maganda. Dahan-dahang sumilip si Luciana sa may silong ng kanilang bahay at ganoon na lamang nga yung gulat nito nang may makita siyang kakaibang nilalang doon. At sakto pa na nakatingala yun sa may sahig nila Luciana. Kaya't kitang-kita raw niya yung mapupulang mga mata ng naturang nilalang. Hindi nga lang nito masyadong maninag yung kabuuan ng nilalang. Pero kahit na ganoon, alam ni Luciana na may kakaibang nangyayari ng gabing yon. At hindi karaniwang nilalang yung kanyang nakita. Napatunayan nga raw niya na tama yung kanyang hinala nang mapansin nga nito na tila may kung anong ginagawa yung naturang nilalang na nasa ilalim ng kanilang silong. Nanlaki yung mga mata ni Luciana nang makita nga nito yung bagay na nasa may bandang leeg ng kanyang anak. Nang mawari kung ano nga bang nangyayari, kinuha nito yung nakalagay na asin sa may paanan ng kanilang higaan at agad yung inihulog sa may silong na bahagi kung saan nga naroroon yung nilalang. Nakarinig na lang sila ng malakas na paghiyaw noon at kumuha sila ng iba pang pansaboy sa nilalang na nasa ilalim dahilan para mas mapahiyaw daw ito dahil marahil sa asin na tumatama sa kanyang balat. Nasa ganong sitwasyon nga sila nang biglang umangil yung nilalang, mabilis na umalis sa kanilang silong. Nang tignan nga ni Luciana yung leeg ng kanyang anak, wala na siyang nakitang bagay na nakadikit doon. Tinignan kaagad ng kaibigan ni Lola yung leeg ng kanyang anak at nagulanta nga siya noong makitang merong markang iniwan yung kung anumang bagay na iyon. Noon din, napagtanto niyang marahil ay yun nga yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng pasa sa katawan yung kanyang anak. Napagtanto rin niya na parang sinisip-sip ng bagay na yon yung dugo ng bata, kaya rin ito nanghihina. Ipinagtaka nga lang ni Luciana kung bakit wala man lang siyang nakikitang sugat sa buong katawan ng bata at puro lamang mga pasa. Nagbantay pa nga siya noon hanggang sa masigurado niya na hindi na babalik yung naturang nilalang at saka nga siya nagpasyang matulog. Kinaumagahan, nang magising si Luciana, kaagad niyang tinignan yung leeg ng kanyang anak.
At nakita niyang naroon pa rin yung bakas ng bagay na ginawa ng nilalang na yon sa leeg ng kanyang anak. Namamaga yun, kaya't alam niyang kumikirot yon. Napailing na lang din si Luciana at naisipan na ibalik na lamang yung kanyang anak sa albularyo at nang matiyak ng mga ito kung ano nga bang nilalang yung may gawa ng ganoon sa kanyang anak. Sakto namang paalis na rin sila noong dumating sa bahay nila si Lola. Ikwinento naman ni Luciana kay Lola yung kung ano mang nangyari noong nakaraang gabi. Hindi naman makapaniwala yung lola ko noon at malakas nga yung kanyang naging kutob na yung nilalang na nakita ni Luciana sa kanilang silong ay isang aswang. Nanlaki rin yung mata ni Luciana at nagwikang kung sakaling totoo nga yung kutob ni Lola ay kailangan nilang gawa ng paraan at nang hindi na nga mapahamak yung bata sa aswang na yon. Nagtungo na nga sila noon sa bahay ng manggagamot at ipinatingin ulit nila yung bata rito. Napailing na nga lang yung albularyo nang makumpirma rin ito yung kanyang kutob dahil sa naging kwento nga ni Luciana rito. Ayon pa nga sa manggagamot, una pa lang daw ay batid niyang aswang yung matandang nakita niya pagtawas nito sa bata. Pero hindi lang daw niya sinabi gayong hindi pa nga siya sigurado. Dahil sa naging kwento ni Luciana tungkol sa mga nangyari, pinayuhan siya ng albularyo na kung maaari ay wag na nga nitong ihiga yung bata sa may sahig. Inutos niya rin na maglagay si Luciana ng mga pangontra sa aswang sa ilalim ng silong at maging sa hinihigaan ng bata. Nagbigay rin ito ng gamot na pwedeng ipainom sa anak ni Luciana at binigyan din niya ng proteksyon sa aswang yung bata. Laking pasalamat noon ni Luciana dahil sa tulong ng albularyo. Simula nga ng araw na yon, ginawa ni Luciana yung mga sinabi sa kanya ng manggagamot. Nagbabantay din siya at kung minsan pa ay kasama rin nila si Lola na natutulog sa kanilang bahay upang magbantay sa bata. Kahit papano naman ay hindi na nga nagpabalik-balik pa sa kanilang bahay yung naturang nilalang. Naisip nila noon na baka natakot na nga ito gayong may inilagay na ngang pangontra sa ilalim ng silong ng bahay. Kahit papano rin noon ay tila paunti-unti bumabalik rin yung dating sigla ng anak ni Luciana at paunti-unti nababawasan din yung kanyang mga pasa sa katawan dahil gumagaling na rin yung mga yon. Inakala talaga nila noon na okay na nga yung lahat. Hindi naman nila inaasahan na isang gabi ay muli na namang nagbalik yung aswang na yon. At nataon pa noong mahimbing na nga yung tulog nila Luciana at maging ni Lola na noon ay sa bahay rin daw nila natulog. Naalimpungatan na nga lang sila nang malakas na naiyak yung bata habang humihingi ng tulong. Nang makita nila yung bata, ay nagulat sila dahil may bagay na nakakapit sa leeg nito na nagmula sa silong ng bahay ni Luciana. Dahil nataranta na nga sila, mabilis nila yung sinabuyan ng asin. Kaya't nakarinig nga sila ng malakas na hiyaw sa ilalim. Yun nga lang po, hindi raw binitawan ng bagay na yun yung bata. At dinidiin pa nga yung pagsipsip sa leeg ng bata. Dahilan para masugatan na rin daw yun at tumugo. Mabilis namang kinuha ni Luciana yung maliit na punyal na ibinigay ng manggagamot. At yun nga yung kanyang ginamit upang mabilis na putulin yung bagay na nasa leeg ng kanyang anak. Anging paghiyaw lamang yung naririnig nila mula sa nilalang na nasa ilalim. Hanggang tuluyan namang naputol yung pinaniniwalaan nilang dila nito. Kahit nagawa niya pa ring pumasok sa may silong sa kabila ng mga nilagay na pangontra, mukhang pinilit lang yun ang nilalang. Kaya't nagawa nga nilang putulin yung dila nito dahil marahil ay bahagya rin itong nanghihina habang naroon siya sa ilalim. Pero animoy nagwala daw yun sa ilalim dahil sa mga nangyari. Dahilan para ilayo nga nila doon yung bata. Animoy pinupwersa raw nitong sirain yung sahig. Mabuti na nga lang din at naging matapang si Luciana at si Lola. Isinaboy nila sa aswang yung napakaraming asin na dinasalan pa umano ng manggagamot na ibinigay rin ito.
Nang matamaan nga yung aswang na nasa ilalim, hindi magkanda o gaga ito sa kanyang pagsigaw. Marahil dahil sa sakit na kanyang naramdaman. At dahil doon, mukhang pinilit na lang ng nilalang na makaalis pa rin sa bahay sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman. Dahil sa nangyari ng gabing yon, hindi na nga sila nakatulog pa lalo at natataranta nga rin sila dahil meron ding sugat sa leeg yung bata. Ginamot daw nila yon. Nilagyan din nila ng halamang gamot na bigay rin ng albularyo. Hindi naman daw yon malalim pero syempre bata pa rin yon kaya't natataranta sila. Binalik raw nila yon sa albularyo kinabukasan at ginamot naman daw yon agad. Kalaunan, hindi na rin daw napigilan ni Luciana yung kanyang sarili na magkwento tungkol sa aswang na yon. Nagulat pa nga si Lola nang malaman mismo sa kanyang kaibigan na marahil yung matandang aswang na tinutukoy ng albularyo ay yung matandang tiyahin ng kanyang dating kinakasama na iniwan naman nila ng kanyang anak nang malamang may lahi nga itong aswang. Hindi nga raw niya akalain na dahil pala ron, mabibiktima pa nga yung anak nito. Mabuti na nga lang at naagapan nila bago pa man tuluyang mabiktima ng aswang yung bata. At dahil doon ay pumunta na nga rin mismo yung albularyo sa kanilang bahay upang palibutan ng pangontra yung kanilang bahay. At mula nga noon, ni minsan ay hindi na raw nila naramdamang meron pang aswang na umaaligid sa kanilang bahay. Mukhang natakot na rin ito at nalaman na rin niyang may tumutulong na albularyo kina Luciana. Dito ko na nga rin po ito tatapusin at maraming salamat po.